Ngayon na nasa isla na nga sina Andy ay nagpahanda ito kahit papaano para sa kanyang mga bisita, mga kapatid niya at syempre para sa mga nagbantay ng kanilang bahay. Andy Eigenman dinalaw at kinumusta ng mga kapatid sa Siargao. Ate Maxine Eigenman, Stevie Eigenman, malapit kay Andy na babaeng kapatid niya na hindi hinahayaan na malungkot si Andy. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Agad niyang lumipad pa Isla Siargao si Tita Stevie, Nina Ellie, Lilo at Kowa. Inalala ang kanyang mga pamangkin at tumulong kay Andy na magbantay sa mga ito. Na-appreciate ni Andy ang ginagawa ng kanyang mga kapatid para sa kanya kaya super thankful talaga siya na anytime ay may matatawag siya at talagang darating ang mga ito. Sa isla nga ay nakakapag-unwind sila kahit papaano dahil talagang nakaka-relax ang ambience. Gustong-gusto rin ni na Lilo at Kowa na nariyan ang kanilang tita Stevie dahil nakakabanding talaga nila ito ng sobra at hindi nagsasawang mag-alaga kahit na mahirapan pa siya. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Andy ang kanyang nanay. Andiyan naman ang mga babaeng kapatid niya para gumabay, especially ang kanyang ate Maxine na mahal din siya maski ang mga pamangkin nito. Kaya anytime lang natawagan ni Andy ang kanyang ate Maxine ay on the go lamang ito. Nagpahanda nga ng kaunting salo-salo si Andy sa kanilang bahay para na rin kina Stevie at sa kanilang mga kaibigan. Pasasalamat na lang lagi silang nariyan sa little family ni Andy anuman ang mangyari. Umalis man o hindi sina Andy ay laging nasa bahay nila ang mga ito at nagbabantay. Thankful talaga si Andy na may mga kaibigan siyang maaasahan anumang oras. Sila rin ang nagbabantay ng kanilang bahay tuwing umaalis sila. Unti-unti nang ibinabalik ni Andy ang kanilang buhay sa isla. Nasasanay na ulit kahit papaano sa kanilang routine. Dagat, surfing, alaga ng bata at homeschooling. Na-miss din ni Andy ang pagkakataon na makapag one-on-one sila ng kanyang anak na panganay na si Ellie. Ngayong dalaga na ito ay bihira kasi silang makapag-selfie ni Mami Andy. Kaya naman sinamantala ni Andy ang pagkakataon habang nasa mood ang kanyang anak. Sabi nga ni Andy, my favorite moments with my firstborn are whenever we laugh together. I love seeing her laugh even if it's at me and not with me. Was able to convince her to take some cute pictures with Mama, again for the love of Happy Islander Surf Club. Si Ellie kasi ang isa sa mga model ng kanilang business na surfing club. Ang mga pinapagawa nilang t-shirt ay minamodel nga ni Ellie para lalong mas mabilito sa mga turista. Marami nga ang napakomento sa post ni Andy sa kanyang social media account. Ang sabi dito ni Raj Solomon, bumalik ka na lang ulit sa pag-aartista para sa inyong ina. Huwag mong sayangin ang legacy ng nanay mo or ipagpatuloy mo. At sabi pa ng isang commenter, let's extend compassion to a grieving daughter and let her live the life she deems best. Huwag kang pakialamera ng desisyon sa buhay, sabi ni Carla. Ikaw ang magpatuloy ng legacy niya kung gusto mo. Marami pang nagsasabi na, now that your mom passed away, sana naman naaalala mo na siya. Mahirap bilang isang ina na di man lang maaalala ng kanyang anak kahit nandiyan lang ang lapit lang pero parang ang layo. Lesson sa lahat, mahalin yakapin ang ating mga magulang kahit anong pagkakamali, problema o differences ng bawat isa kasi iisa lamang sila. Sabi pa rito ng isang commenter na si Clara, di po ba niya naaalala nanay niya? Grabe naman po, parang alam na alam niyo po yung istorya. Namatayan na nga po yung tao, parang kasalanan pa niya.
Sumagot naman ang isa, hindi nyo ba napapanood mga longing ni Jacqueline sa anak niya na sinasabi niya na maaalala din siya, nami-miss niya anak niya. Ang tatlong apo ni Lola Jacqueline ay miss na miss din niya. Matagal din kasi niyang hindi nakasama ang mga ito dahil sa Siargao nga sila naglalagi. Ito naman ang regular routine ni Lilo at Koa, ang maglaro sa kanilang backyard. Hinahayaan lang sila ni Philmar at Andy na maglaro at maglakad-lakad dito para naman masanay ang kanilang katawan sa ganitong gawain sa araw-araw. Maaga pa lang ay gumigising ng mga ito. Alas 5 pa lang na madaling araw. Matapos nga nilang sumakay sa kanilang sariling monster truck ay magliliguan na ang mga ito sa dagat at pagpupuntahan na rin sina Mami Andy sa kanilang surfing shop para naman doon ay magtinda at maasikaso nila ang kanilang business. Ganito ang ginagawa nila sa araw-araw. Nililibang muna ang mga bata at pag naginip na ay didiretso na ang mga ito sa tabing dagat at doon na nga ay magtatampisaw. Halos kababalik lamang din ng mga ito dito sa isla ng Siargao dahil matagal-tagal silang naglagi sa Manila simula nang mawala si Nanay Jacqueline. Kaya ang mga bata ay medyo nag-a-adjust pa rin sa kanilang daily living sa isla. Lagi niyang kinakapture ni Philmar ang moment tuwing nakasakay siya sa eroplano dahil napakaganda talaga ng isla ng Siargao kung pagmamasdan mo mula sa itaas. Kitang-kita ang mga green na puno at ito nga ay ang kanilang mga bukuhan. Namiss nga rin nila ang mga alagang aso na pinaalagaan muna nila ito sa kanilang mga kaibigan sa isla ng Siargao. Talagang pagdating nila ay ito agad ang bumungad sa kanila. Aayaw pa rin lumubay ng mga commenter ni na Andy dahil na rin sa pagmamahal sa kanila sa kanilang nanay Jacqueline. I don't know if it's real or I'm just imagining things but you kind of look like your husband now. Kamukha na raw ni Andy ang kanyang asawa, sabi dito ng isang commenter. Maybe it was the fourth photo or the third one, don't know really. Same thought. Yes, lahat ng couples na laging magkakasama, katagalan ay nagiging magkamukha. Same. Natatawa nga ang ibang netizen. Bakit nga nagiging kamukha na nga raw ni Philmar itong si Andy at okay na okay naman ito sa ibang commenter. Dahil lahat naman daw ng couple pag magkasama ay nagkakahawig din.